Yung pulis po, may nilabas na pong droga. Sabi niya sa akin, "Po, sa'yo ko nakuha to ah." Sabi ko, "Sir, hindi po sa akin yan, sir." Sa bayan ng Angono, Rizal, isang third-year criminology student ang umano'y naging biktima ng hulidap. Ang mga nambiktima, 10 pulis Angono. Ayon sa reklamo, basta-basta na lamang dinampot ng 10 pulis ang binatilyo at tinaniman siya ng droga. At nang makulong, binugbog pa siya at hinuthutan pa ng pera. Isa na namang kaso ng pang-aabuso ng mga may kapangyarihan laban sa mga ordinaryong Pilipino. Personal na dumulog si Nestor Macabenta Jr., isang 23 anyos na estudyante sa ating opisina. Kwento niya, nakulong siya ng 3 buwan dahil sa pagkahuli sa kanya ng pulis Angono. 3 buwang nawala ang kanyang kalayaan, pangarap at dignidad hanggang sa ibasura ng piskalya ang kaso dahil sa kakulangan nga ng ebidensya. Humingi siya ng saklolo upang mapanagot ng mga pulis na umano'y nagmalabis sa kanilang tungkulin. Agad naman tayong nakipag-ugnayan sa National Police Commission o NAPOLCOM. Paglabas ko po ng gate, bigla po may umarang sa akin na isang nakasibilyan na pulis. Tapos pinasok po ako sa may sasakyan. Pagpasok ko po ron, meron na po silang unang nahuli na 2 lalaki. Pinagkandong-kandong po kami doon. Sabi ng pulis sa akin, "Sabihin mo na, ikaw nagbibigay dyan." Sabi ko, "Sir, hindi ko po kilala yan. Tsaka nag-aaral po ako." Habang nagbibigay daw po ng droga. Pilit po nila ang pinapaamin. Kada tanggi ko po, pinsasaktan po nila ako sa loob ng sasakyan. Ulit-ulit po yan hanggang sa makarating po kami ng kusina. Hanggang sa lagyan na po nila ng sopot yung ulo ko. Hanggang sa napalitan na po akong umamin na akuin na lang po yung paratang na binibintang nila para lang po matigil yung mga pananakit na ginagawa nila sa akin. Hingan ako ng 50,000. Yung pulis po, may nilabas na pong droga. Sabi niya sa akin, "Po, sa'yo ko nakuha to ah." Sabi ko, "Sir, hindi po sa akin yan, sir." Nandun po kami lahat sa motor shop ng kapatid ko. Bumalik po sa akin yung kalibin ko kasi kasama niya yun eh. Yung kalibin ko bibiling ulam. Bumalik sa akin yung live-in partner ko na. Sabi niya, "Yung kapatid mo nahuli sa labas, may dumampot sa kanya mga nakasibilyan." Pagbalik po namin, gumawa kami ng paraan para ngayon makakuha ng pera, 50. Nagpa-PI po kami, naghanap kami ng mga CCTV. Buti na lang po, yung sa may kantong tindahan po doon, kilala po kami, nakilala yung kapatid ko na nag-aaral talaga kasi dumadaan yun, naka-uniforme pa. Sabi nga nung sa may doon, mga tao doon, mga tambay, may pumunta raw doon na tao pinabubura yung CCTV. Sa ilalim po ng ating mga batas, malinaw na ipinagbabawal ang planting of evidence at anumang uri ng pangingikil, lalo na kung ito ay ginagawa ng mga alagad ng batas. Ang pulisya ay may mandato na ipatupad ang batas, hindi ito abusuhin. Sa mga ganitong kaso, dapat mapatawan ng kasong kriminal, sibil at administratibo ang mga pulis na umabuso sa kanilang tungkulin. Tila nga isang kabalentunaan na ang nag-aaral upang maging bahagi sana ng law enforcement. Siya pang naging biktima ng mga taong dapat ay hinahangaan niya. Ayon kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan, malakas umanong ebidensya laban sa 10 pulis at sisikapin ng ahensya na mapanagot ang mga may sala. Pahayag naman ng Rizal Police Provincial Office, susundin ang kanilang internal protocol at iimbestigahan ng mga pulis na sangkot sa reklamo. Ngunit para kay Nestor, hindi sapat ang pangako. Ang kanyang kagustuhan, tunay na hustisya at pananagutan dahil hindi na maibalik pa ang 3 buwang nawala sa kanya. Itong resolution ng Fiscal's Office ng Taytay Rizal, dito dinismiss yung kaso laban kay Nestor. At laman din nitong resolution na to na sinasabi yung CCTV ay talagang pinaniwalaan. Rest assured na no stone left unturned yung po ating imis
ay sisinupin po natin ang pag-iimbestiga ng isa-isa sa mga pulis na ito. Diba? Ano ba ang pag-uusapan natin dito? Kaya namimihasa eh. Immediately upon learning this, no, gumawa agad tayo ng hakbang na those personnel involved will be placed under administrative relief, no, and we will recommend to the regional director to have them under restrictive custody. But we will be the one, tayo ang mag-hold sa kanila dito. These personnel involved will be, their firearms will be confiscated. Pananagutin natin kung may pagkakamali at hindi po natin sasantuhin. Sapagkat yun naman po talaga ang intensyon natin sa pulis, no, na panatilihin na naaayon sa proseso sa ating police operational procedure yung ating ginagawa. Ang mga ganitong insidente ay patunay na kailangan ng mas mahigpit na pagbabantay sa hanay ng kapulisan. Dahil habang may iilan na umaabuso, maraming inosente ang patuloy na nasasaktan. Patuloy po nating tututukan ang kasong ito. Hindi dapat matakot ang taong bayan na lumapit at magsumbong. Walang puwang sa ating lipunan ang mga abusado, lalo na kung sila mismo ang dapat na nagpapairal ng peace and order. Bilang chairman po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, aasahan po ninyong tututukan natin ang mga ganitong insidente sa loob at labas ng Senado upang hindi na po maulit pa. Ako po si Erwin Tulfo, kakampi po ng mga inapi.